mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang napakagandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Sabado po ng umaga. Para sa inyong lahat, naming mga taga-subaybay, masusugid ng mga taga-subaybay, mga taga-panood at mga taga-pakinig. At sa mga bahagi ng buong mundo at sa mga bahagi ng Pilipinas. Siyempre po, Luzon, Visayas at Mindanao. At napakasarap naman po talagang pagkabinibigkas po natin yan. Lalong napapamahal na lalapit sa ating puso ang ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At maarhay na haga sa inyong aming mga tagapakinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat ng mga nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo rin pong lahat dyan na narito naman sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang araw din po ng Sabado ng umaga. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito niyong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan sa febc.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At mayroon po tayong simulcast sa ating partner television channel, Channel 185 sa Great Commission TV or GCTV. At ngayong araw na ito ay kasama nyo rin lagi, siyempre po, ang inyong pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At siyempre po, mamaya lang ng konti makakasama natin muli ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan mamaya. At siyempre po, sa biyaya ng Panginoon Diyos ay sasagot, tutugon sa mga katanungang legal ayon po sa tabas ng batas. Pero bago po tayo tuluyang magsimula, may mga babatiin po tayo. Meron po tayong roll call o attendance, attendance checking, kumbaga, si Kay Lorenzo, Abel Balmes, Claire Henil Mercado, Vicky Calandog Gabornes, Nora Salvador, Pasencia Cruz. Kilala ko po ito. Si Hindi Chimberi sa Nyugan, Angat, Bulacan. Si Eden Lucia Adonai Berses, Tess Vasquez Dadula, Nora Cancela, Edgardo Elizaga, Marie Roma Perez Pudol, Romeo Estrella, Macario De Castro Jr. At meron po pagbati sa atin mula kay Susan Del Val. At ang sabi niya, good morning po sa Tabas ng Batas. Always listening po kami dahil marami kaming natututunan legal sa inyong programa. Ay sana naman nga po, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Sa punto po ito, nais naman nating pasalamatan. Siyempre po, ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa ministries ng Far East Broadcasting Company or FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at ang mabuting balita ni Kristo. At sa mga nais naman na maging kabahagi ng ministeryong ito, pari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang detalye. Maraming salamat po sa inyo na aming mga kaagapay. At bago po muna ang lahat, siyempre, ay
Siyempre, ito po'y pinakakaabangan din po ninyo. No? Narito muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan ay hango sa magandang balita Biblia sa sulat sa mga taga-Kolosas, chapter 3, verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong palagi. Kaya naman po, kayo na aming mga taga-subaybay ay inaanyayahan naming makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng katanungan, komento o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. At sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa inyong pinaka-aambangan na segment na punto por punto. Tabas ng Batas! Pakinggan ang Tipan sa 702 DZAS FEBC Radio TV araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 3:15 ng hapon. Bawat araw may aral, bawat araw may matututunan mula sa liwanag ng Ang Tipan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas. At siyempre po ito pa rin ang inyong kaagapay, pastorni, Kuya Kalo, ikaw. At kasama na natin ngayon ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. At bumati ka na muna, Attorney Roel. Gandang umaga po sa inyong lahat, mga tagapakinig, tagapanood sa Tabas ng Batas, no? Yung mga tagapakinig natin, pwede rin kayo manood sa YouTube. Hanapin niyo doon ang Tabas ng Batas. So, binabati ko po yung yung attendance mo at saka roll call, huwag mo kalilimutan. Binabati ko yung mga taga-Baliwag, yung mga kabats ko doon sa Concepcion Elementary School, batch 82. Ayan, nalaman niyo na kung kano na tayo katanda. At yung tagapakinig natin, taga-Bicol, si Rosita Nebreha, saka yung kanyang kapatid, si Alex Nebreha. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat na aming mga lalong dumaraming mga taga-subaybay. Ano po? At siyempre po, magpasalamat tayo sa mga umaga-agapay po sa atin. Ano? Sina Ma'am Absidy Ferrer, ang ating prod text, sina JV Tamua, Benjo Morano, Reggie Villera, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Mark Balatukan. Tayo po ngayon ay nasa segment na ng punto por punto. At very timely, very interesting, very relevant po, no? Ang ating tatalakayin ngayong umaga, no? Specifically, Article 13 of the Revised Penal Code, ano ho? In relation to Article 448 of the Civil Code. Ano po ito? Magka-intertwine po ito. No? At yan po, matutuklasan ninyo sa pagtalakay namin. Pangunahin siyempre ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel. Sige, Attorney Roel. Ito po yung laman ng mga news stories. Hanggang ngayon nga, laman pa. Pati mga columnists nakikihalo siyempre sa... Sige, nabasa ko po ito sa Rappler, na yung isang 80-year-old na matanda lolo ay nagpiyansa. Napakabuti nga ng mga pulis doon sa Pangasinan. Sila na mismo yung nag-raise ng 6,000 piyansa
sapagkat naaresto itong si Lolo. Sabi nyo nga dati, mas magaling yung mga may barangay health workers, may barangay health centers, may natatanong. Itong si Lolo, doon sa account ng hepe ng pulis, ay wala siyang, hindi niya naiintindihan ang procedure ng batas. Kaya siya, akala niya, ganun-ganun na lang yung nangyari, na-issuean siya bigla ng warrant of arrest. Ngayon, yung binanggit ninyo kanina, yung Article 13 sa Revised Penal Code, meron doon na yung sa Section 2, sinasabi lang doon, na kapag may minor de edad o matanda, lampas sa 70 taon, ay ano yun may mitigating circumstance. Ibig sabihin, meron kang extenuating or meron kang counting dahilan, binabawasan, mababawasan. Kung ano napapagaan. Kung ano man yung kasalanan mo dahil ikaw ay bata pa or sobrang edad mo na. No? Yun naman binanggit ninyo na civil code provision, tungkol yun sa sinasabing planter, sower, builder in good faith. Ang ibig sabihin nun, if there is an honest belief on the part of kung sino nag-build, nagtanim, na kanya yung pinagtaniman niya, kanya yung pinaggawaan niya, ay may pinoproteksyonan siya ng batas. Hindi basta-basta gagasakin yung tinanim niya. Bagkus, ay pwedeng obligahin siya ng may-ari na magbayad ng rent o kaya ay tanggalin niya yung kanyang itinanim. Okay? Or bibilin, hindi naman siya pwedeng obligahin na bilhin yung lupa. No? Hindi naman ay napakamahal. Ngayon, dito sa sitwasyon ni Lolo, sa taga Pangasinan, napakalungkot naman ito. No? Sapagkat gusto ko lamang maipaliwanag na konti sa ating tagapakinig, hindi naman po mo inakusahan ka na, kumuha ka ng hindi iyo, di pag nanakaw yun, ang sabi nga, kung hindi iyo, pag kinuha mo, pag nanakaw. Ngunit, kung wala ka pang, paano ba umabot doon? No? Because there was contact with the law. No? Sabi nga ng favorite kong professor dati, if there is, kahit anong man yung ginawa mo na krimen, kung walang contact with the law, hindi pa magsisimula, gumulong ang hustisya, ang procedure. Ngayon, sa konting kinuha ni Lolo, ay na-issuean siya ng warrant. No? Oo, sa pagkakaalam natin, dumadaan muna dapat yan sa barangay. Nagkameron muna ng certificate yung barangay na hindi sila nagkasundo. Dahil doon sa 10 kilong mangga lang, ay ang assumption natin, hindi sila nagkasundo. No? Pero sinasabi ng pulis, hindi raw alam ni Lolo kung anong nangyari. Kasi, di po ba pagka may ginawang krimen, ang isang tao, it's either lilitisin siya sa regional trial court or sa municipal trial court. Di po ba magpa-file muna ng complaint sa piskalya o sa regional trial court. At doon pa lang, bubusisi na ng piskalya kung meron bang probable cause para mag-issue ng warrant. Kung di naman, kung diretso naman ang filing sa MPC, ganun din, no? Yung judge, pwede niyang ipatawag in the form of kausapin yung akusado in the form of searching questions, ang sabi. Personally evaluate in the form of searching questions. Tanungin niya, tingnan niya yung mga ebidensya. Kung nakikita niya na may probable cause, mag-i-issue siya ng warrant. Kung nakikita niya na hindi naman dapat ikulong yung matanda, the court may issue summons. No? Summons lang para magpaliwanag instead of warrants of arrest. If the judge is satisfied that there is no necessity of placing the accused in custody. Nung nga nagka-pandemya, sinasabi ng Supreme Court, kung yun yung ilagay yan sa kulungan. Ilagay na lang yan sa on their own recognizance. Lalo na, 80 years old na yan. Dami ng wisdom niyan sa kanya. So yun lamang po, sana yung kaya nga tayo may mga IBP chapters, meron tayong mga PAW, pwede tayo magtanong po doon
para po hindi umaabot sa ganyan na bigla na lamang kayo ma-issue ng warrant. Siyempre, yung mga pulis, susunod lang yan. Pagka binigyan sila ng yung warrant, i-issue po nila yan. Hindi po nila pwedeng imin yan o bimbinin. Kailangan po nilang napakabuti nga nila at binayaran nila yung kasi yung matanda in his honest belief daw Okay. na kanya yung lupa. So, pwede siyang sabihin, kanya yung puno pala. Pwede natin sabihin na sower siya, planter siya in good faith in that sense, Pastor. Parang ang nangyari ata rito, no? If I understand it correctly, Atty. Ruel, please correct me if I'm wrong. No? O kaya naman, magbigay tayo ng mga ilang variations nung situation. Parang lumalabas yata, no? The way I gathered it, siya dati ang may-ari ng lupa, no? So, nagtanim siya. Ang nangyari, malamang na-inventa ito, so iba na ang may-ari. Eh, siyempre, yung tinanim niya, tumubo yun at namunga. Inanin niya ngayon yung bunga, no? Kaya, siyempre, kaya naman kinokonek ito sa Article 448 kasi nga, nagkakaroon ng relevance dito yung naipaliwanag mo kanina, Atty. Ruel, no? At magandang mapakinggan din ng ating mga taga-subaybay, no? Nagkakaroon ng ano ngayon to, intertwining or interfacing yung revised penal code at saka po yung civil code. Pagka po penal code, criminal ano po yan, ano? Criminal cases. Penal parusa. Pagka naman civil, yung relasyong civil ng mga ng mga tao. Ngayon, ang tanong dito siya ba ay planter in good faith? Ano, kasi assuming na tama yung pagkakalat ko ng circumstances, ano? Dati kanya yung lupa, tagtanim siya, tumubo ngayon yung puno. By the time na namunga, hindi na kanya yung lupa. O siguro itong matanda, ang pakiwari niya, pag-aari siya yung bunga, kaya kinuha niya ngayon yung bunga. Kaya alam mo po, marami pong mga kaakibat na anggulo, no? Meron kasing principle sa civil law naman po ito, na kung sino may-ari ng lupa, yung pong accession dyan, o kaya accretion na nadagdag, no? Ang accession kasi maaaring nadagdag na tabi ng lupa o kaya yung tumubong mga pananim dyan, ano? Ang may-ari po niyan, yung may-ari ng lupa, ang buong katotohanan, yun ang general rule, ano? Pero tumatanda, in his, sabi nga na Dr. Well po kanina, in his honest belief na yung tumubong yun, yung namungang yun ay kanya, kaya siguro yung nga, kinuha niya. Kaya lang, siyempre, yung may-ari naman, he took action against the old man. Ang maganda naman na-resolve ito, Atty. Ruel, no? Actually, may kaso pa siya. Kaya nga po medyo agitated ako kanina dahil naawa ko siya. Matanda. Dahil hindi alam yung gagawin niya na-arrest ko siya, biruin nyo. Ang sabi dun sa account, sa news account, sa Rappler, nag-offer siya magbayad. Aha. Sabi niya, babayaran na lang niya yung mangga. Ay, dapat doon pa lang na-resolve na yun na hindi na napaabot sa bote. So, which is actually, di ba, Atty. Ruel, which is actually an available right sana. Di ba? An available right, ano? Yes. Oo. Kaya pwedeng sabihin hindi valid yung warrant. Anyway, hindi ko po kinu-question yun. Ang sa akin lang, na-agitate lang ako dahil naawa ako dun sa matanda. Ano to naman pagka builder in good faith, builder in good faith, ano? Kaiba naman ito kasi ito naman planter in good faith, ano? Kung planter in good faith nga siya, as may be found by the courts, ano? Yung yung builder in good faith, actually meron siyang option na kung hindi naman sobra, sabi mo nga kanina, Atty. Ruel, kung hindi naman sobrang laki yung presyo ng lupa, pwede niyang bilhin yung lupa. O kaya naman, yung may-ari ng lupa, hindi lang siya pwedeng pilitin. Hindi lang siya pwedeng pilitin. Yung may-ari naman lupa, pwede niyang bayaran, para maging kanya na, pati yung building o structure that was built in good faith. Well, ang ganda ng talakayan ng Atty. Ruel. Ang gawin natin
lagyan natin ng sequel ito sa mga darating na episodes po natin. At habang binabantayan natin kung ano magiging development, sabi mo nga kanina, pending pa yung case. Kaso pa siya pero malamang naman, malamang naman dyan wala magtatanggol doon. Palagay ko, okay. ano na siya. Matutulungan na ng IBP chapter. Yes. Well, ganun po talaga. Kung minsan yung talakayan, even us lawyers can get carried away, ano? Dahil nga po sa habag natin doon sa matanda, no? Na 80 anyos, ano po. O sige, iwanan po na natin po yung talakayan na yan. Mamaya po sa ating pagbabalik, ay abang naman ang akala at panukala segment natin. Tutok lang po kayo, mga kaagapay. Tabas ng Batas! COVID-19 positive na may moderate symptoms? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung mayroong moderate symptoms at fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 10 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas at 10 araw din naman mula sa petsa kung kailan sumailalim sa test kung partially at unvaccinated pa. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at siyempre po kaagapay niyo pa rin si Pastor ni Kuya Kaloy-Kao at kaagapay pa rin natin ang abogadong kaagapay po natin na pamangking buo ko po. Nakita nyo yung pong chemistry, talagang kitang-kita nyo naman. Siyempre po, amain niya kumbo, pamangking kumbo. Meron po ako tinuturuan ko na po ng batas niya, bata pa. Tinuturuan ako na pastor ni ng batas at boxing. At saka boxing. Okay. At narito po tayo ngayon sa segment na akala at panukala kung saan po ibibigay linaw naman natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Ano po? At ang ating pong tatalakay ngayon, relevant din, timely rin. Ano? Napapanahon din. Ano po? Meron po kasing Senate Bill number 2302. Ang pamagat po ay the Proposed Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Protection Act. Okay, tanyo na. Napakinggan nyo pa lang, mukha pong yung attention ninyo, nakatutok na, ano? At sige po, yan ang ating tatalakayin ngayon. Ito po, ulitin ko. Proposed Food, Grocery and Pharmacy Delivery Services Protection. Mukhang yun ang lundo, ano? Protection Act. Sige, Atty. Ruel. Napaka-popular nito, no? Dahil 23 affirmative votes sa Senate ito. Wow. Bakit gano'n? Atty. Ruel, matanong nga kita, kasi dati kang staff sa Office of the Deputy Secretary for Legislation ng Senado. 24 ang mga senador. 23 affirmative votes. Sabihin, yes. No negative votes. Walang bumoto against. Wala ring abstention. Ano ibig sabihin nito? Absent yung isa siguro. Po may sakit. Baka may COVID, Okay. Karaniwan, on official business siya, mga hindi siya boboto. Or kasi kung usually ngayon sila online, di ba? So maaring on official business yung senador. So sa panahong tumawag ng pagboto ang Secretary of the Senate at si President, wala sila. Okay. Sige. Interesado lang ako sa bilang Wala namang negative. Walang abstention. Bakit 23 lang? Absent yung isa. Hindi na natin sasabihin kung sino yung absent pa yun. Hindi naman po sinabi. Okay. Sige, Atty. Ruel. Ano bang mga highlights nitong itong panukalang batas na ito? Ano bang mga highlights ito? Kasi di ba may mga napapanood tayo sa television minsan nagkakagalit sa TV.
dahil meron daw hoax order, nakakaawa din naman yung mga riders natin. Pagkat ang pagkakaalam ko, sila muna yung nagbabayad eh. No, doon sa kanilang pinipikapan na gamot o kaya pagkain, grocery. Kaya ang grocery yan. Kaya ito, ang title ng batas na ito eh. Pagkat sinasabi dito, kini-criminalize na, no? Yung pagka ng hoax ka, nameke ka ng order. Kunwari, umorder ka, tapos pagdating dun, hindi pala. Or merong nameke. Merong nagwalang iya. Pinadideliver doon. Pag na-trace yun, meron kang violate. If there is no law punishing the same, there is no crime. Ngayon, meron na. Kung papasa to, ha? Kung papasa. Mahabol na yung mga mambabatas natin sa sitwasyon. Naglalagay na ngayon sila ng batas para parusahan yung mga nangho-hoax, no? Tapos sinasabi rin sa batas nito na kapag nagkameron ng ganong sitwasyon, ay mayroong mandatory reimbursement scheme. Okay po, babayaran, ibabalik. No? Ibabalik yung binayad noong rider, no? Under ng batas na ito. Tapos may sinasabi pa rin sa batas na ito na know your customer rules, KYC, na dapat, of course, subject to the compliance sa Data Privacy Act of 2012, iingatan dapat nila yan. Pero gusto ng batas na ito, yung mga customer na tumatawag dun sa app para mag-order dun sa grocery, ay kilala nila, alam nila. Okay? Para protektado din talaga yung rider. Ibig sabihin, hindi fictitious yung nag-order, tunay na tao yung nag-order, at kaya nilang balikan kung sakasakali na mayroong ginawang kabulastugan. No? Naintindihan ko po ito sapagkat yung kapatid ko nasa London, na-order niya ng grocery ng nanay ko. Na nasa Baliwag. Nasa Baliwag. Ay, batiin mo na natin. Ating Seni, Kuyang Bani, ang aming pinakamamahal na bayaw, Kuyang Bani, Jose Garcia. At saka ang aming ating, Arsenia Cao Garcia. At saka si Maymay, yung kanilang caregiver. Sige, tuloy. So, yung mga app providers na ito, sinasabi, kinakailangan kilala ninyo yung customers ninyo, ha? Yung mga nag-order sa inyo for the protection of the consumer also at protection ng mga riders. Basically, para sa mga nabibiktima naman ng hoax order, meron ding rider, meron din naman yung tao, hindi pala siya nag-order, dinideliveran siya, di ba? Meron din ganun po na pag hindi nyo napansin at napabayaran sa mga kasambahin nyo o sa kasama nyo sa bahay, talagang mga halimbawa 2,000 piso, hindi pala kayo nag-order. Pero mababayaran ninyo. So, I think kasama ito sa panukalang batas na ito. Sana ay makasama ito at maging batas ito upang mapigilan yung mga hoax orders na katulad ng mga nabanggit natin. Yan. So isang pasada po, ano? Ang mga pinagbabawal po dito, tinatawag na prohibited acts. Ano po? Dati hindi criminalized pa, hindi pa krimen ito. Ngayon po, krimen na to. Criminalized na po, ano? Yung hoax orders, hindi naman pala totoo lumalabas na in-order mo tapos hindi naman pala totoo. Kinancel mo yung confirm ng order, ano? O kaya merong order na unpaid pagkatapos ayaw mong tanggapin. Yan po ang mga pinaparusahan dyan, ano? At saka yung kanina, naipaliwanag po ni Atty. Noel, bawal na yung pina-advance doon sa kawawang delivery rider, ano? At ang maganda naman ngayon, meron silang mandatory reimbursement just in case, ano? Na nag-advance po sila. Okay, yun po, meron ba bang gustong idagdag? Yung ano naman ito, Atty. Noel, yung interface naman itong panukalang batas na ito sa Data Privacy Act, baka medyo puntuhin mo rin to. Kasi ikaw ang mas magaling ka kaysa sa tito mo. Pagdating sa IT, sige. Anong interface ngayon nitong panukalang batas saka yung Data Privacy Act? Nire-require kasi ng batas na ito na know your customer KYC.
So, kapag gano'n, siyempre, paano mo malalaman yung customer mo? So, magsasubmit ka ng proof of identity, address ng mga customer nyo. Okay? So, pag gano'n, ay, under the data privacy law of 2012, ay kinakailangan ay protektado po yun. Hindi basta-basta papapunta ko kay nino yan. May obligasyon yung mga app providers na yan, mga negosyo, na i-secure yung mga data na ibibigay sa kanila ng kanilang mga customer. Mga details. Yan. Tanong lang, interesado lang ako. Curious lang ako, Atty. Ruel, no? Batay nga sa karanasan mo doon sa Senado nung nasa Office of the Deputy Secretary for Legislation. Kapag ganito, 23 affirmative votes, no abstention, no negative votes. Anong malamang na mangyari dito? Papasa to, no? Pagka ganito. O hindi pa rin masabi? Depende pa rin. Depende po yan sa lower house. Lower house, ano? Okay. Siguro, kung ganito ka-popular ito, I bet my one-day wage na meron din doon. Counterpart yan. Okay? So, pumapasa na rin doon o nakapasa na rin. So, magkakameron na yon yung conference committee. Bicameral conference committee. Paglalakipin niya. No? Okay. Yan. Maraming salamat, Atty. Ruel. Doon sa, kumbaga, parang insiders perspective yan. Ano? At sa ating pong pagbabalik, abangan naman ninyo ang inyong pinakakaabangan, siyempre. Tayo de Asunto. Tutok lang po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Nais kong ipaalam na ligtas ang bakuna. Kaya magpaalam na sa maling haka-haka. Nais kong ipaalam na anumang brand, effective. Kaya magpaalam na sa paghihintay. Dahil dagdag proteksyon ang kailangan. Magpaalam na sa pangamba. Ipaalam sa iba ang halaga ng bakuna. Kapag may bakuna, COVID ay mas kaya. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Atin po kayong bibigyan ng mas mahabang oras ngayong araw ng Sabado ang ating segment na Payo de Asunto kung saan po ay siyempre po bibigyan ng katugunang legal ang inyong mga katanungang legal. Pero meron po kami palagi ang disclaimer dito, palagi ang paunawa. Ano po? Siyempre po meron kayong tanong na ang sagot naman namin ayon sa aming pagkakaintindi sa tabas ng batas, binibigay po namin. Salamat po kapag ito'y tumugon doon sa inyong pangangailangan at kayo natuwa. Pero kung minsan po kasi ang katugunan, maaaring hindi akma sa inyong panlasa o sa inyong kagustuhan, patawarin nyo kami pagka po ganun. Ano. Ginagawa lamang po namin ang aming katungkulan sa public service na ito. Ano po? Okay, eto na po. Good morning po mga attorneys. Tanong ko po, yung tatay ko po ay kasal sa nanay ko, kaso hindi po narehistro ang kanilang kasal, ang kanilang marriage certificate o marriage contract. At naalaman din po namin na kinasal yung tatay namin sa una niyang asawa. Kaso patay na po yung unang asawa at patay na rin po ang tatay namin, sabing ganyan. Ano? Pero ang nanay ko po ay buhay pa. May naiwan pong property ang tatay ko. Paano po ba ang habol ng mga heirs niya, yung mga anak niya doon sa unang asawa at saka dito sa pangalawang asawa na yung marriage certificate na nga po hindi na-rehistro. Attorney Ruel, sige. Di po niya sinabi kung nung nagpakasal yung kanilang mga magulang ay patay na yung unang asawa. Ano? Oo, hindi maliwanag yun. Hindi natin alam yun eh. So, tapos sana naman hindi sa panahong buhay pa yung una para walang komplikasyon. Sige, Attorney Ruel. Yun po ang kasi yun registered, alam nila na kasal eh. Itong isa nagpakasal pero hindi na sa mata ng
ng Estado ay hindi dahil hindi nakarehistro no? Kung meron silang, sasabihin ko sana, late register pero ang tagal na pala, patay na Anyway, sagutin na lang natin yung alam natin yung sa heirs. No? Yes, kung yun po ay buhay pa nung napakasal sa inyong ina at akala ay dissolve na yung ang kasal noon pero hindi dissolve kasi nakalista no. So, ibig sabihin nun ay merong legitimate heirs at merong illegitimate heirs. So kung yun po ay may ganon, laging kalahati po ng namamana ng illegitimate yung nakukuha ng legitimate. Okay po. Ngayon, kung pareho naman sila na legitimate, ay patay na yung dati. At pwedeng mai-argue na kasal talaga. So, yung magpaparehas. estate, titingnan po yung estate nung una, nung namatay pa nung una, at saka ngayon, kung kailan na-acquire yun, napakahaba pong proseso nun. So, kung tatanungin po kung may habol, pare-pareho po kayong may right, no? Whether or not you are legitimate or illegitimate, pare-pareho po kayong mayroong karapatan dun sa naiwang heirs ng inyong ama. Yan. At salamat Dr. Ruel. At ang payo po namin, kasi naman, yung dugong nananalaytay po sa inyo, parehas naman, galing sa inyong tatay, yung mga kapatid nyo sa una, kapatid nyo pa rin yun Saka yung siyempre, mga magkakapatid dito sa pangalawa, ay pangalawang tiyan, ay mag-usap po kayo para magkaroon ng deed of extrajudicial settlement of the estate, na pinagkakasunduan po ninyo labas sa hukuman. Para wag na kayong pumunta sa hukuman. Kasi pagka hindi nagkasundo po, judicial partition pa. Dadaan pa sa mahabang proseso po sa hukuman. Okay, dulog sa atin na pangalawa. Paano po ang aking kapatid sa una na may naibenta na siya na maraming lupa pero mga dokumentong ginamit ay wala po kaming pirma? Mahahabol pa po ba namin ang mga naibenta niya? At paano din po ang hatian naming magkakapatid ng mga heirs sa iniwang o naiwang property ng aming tatay? Sige, Atty. Ruel. Okay. With respect po doon sa naibenta niya na properties, kung yun po ay communal, yan ibig sabihin, kayong heirs, hati-hati kayo doon Kung hindi share and share alike, dahil may kapatid sa una, edi baka meron kanya-kanyang hati. Ngunit, meron kayong kabahagi doon. Dahil communal pa Kung hindi pa nyo napapartisyon. Katulad na sinabi ni Pastor kung hindi pa kayo nagkakameron ng extrajudicial or judicial settlement, communal pa yung property ninyo na naiwan ng inyong mga magulang, property ni tatay. Ngayon, mahabol ba ninyo? Mahabol nyo siya kasi as to the sale pertaining to his share, ay valid yun. Halimbawa, ito yung property. Yung isang gayat kanya, valid yun pertaining to his share. Pero kayo, dahil hindi kayo pumirma, pwede kayong magtanong sa kanya, maghabol sa kanya, at humingi sa kanya ng inyong kabahagi patungkol doon. Yun namang paano din po sa hatian namin magkakapatid. Adi yun, sinabi nga ni attorney kanina, mag-usap kayo. Then, inventaryo ninyo yung mga properties. Tapos kung papayag si kapatid sa una, i-collate ninyo yung mga pinagbili niya. Bawas niyo na doon sa shares niyo. Sa share niya. O para magkasundo po kayo. Yun, actually po, may paliwanag na previously sa previous episode natin si Atty. Ruel, yung collation, yung importante po yan, parang may inventaryo yan, ano ba yung kabuuan ng property na iwan, ano yung mga na-advance do sa mga ibang co-heirs, at para naman patas po ang magiging hatian ultimately na ma-achieve po ninyo kapag maayos ang pag-uusap. Atty. Ruel, tama-tama sa expertise mo bilang isang real estate broker na license,
Good AM po, ask ko lang po kung may panuntunan po ba sa batas ng pagpapaupa kung kailan dapat magtaas ng rent at kung magkano ayon sa batas ang itataas na halaga. Na-discuss mo ito siguro mga 3 episodes ago. Sige, Atty. Noel. Po, no? Bago mag-Disyembre, napag-usapan natin itong Rent Control Act of 2009 na HUDCC, tama ba? Na in-extend nila yung implementation nito ng Rent Control Act hanggang December 31, 2021. So yun po ang panuntunan eh. Hindi ko po nakikita ko may bago ng panuntunan sapagkat nag-lapse ito dapat kung ito in-extend, yun ang panuntunan. Ang panuntunan ay yung batas na sinabi ko na Rent Control Act of 2009. So yun po ang panuntunan naman sa pagpapaupa ng mga nagpapaupa na halimbawa ay not more than 5,000, not more than 9,000, and not more than 10,000 pesos. Okay? Ang pag-increase na noon ay hindi hihigit. Dapat yung kung 5,000 pababa, hindi higit sa 2%. 10,000 pababa, hindi higit sa 7%. 10,000 pababa, hindi higit sa 11% ang increase kada taon. Okay? Tapos may mga provision pa doon na hindi mo pwedeng kunin unless ikaw mismo ang titira or pamilya mo. Okay, yun po ang panuntunan. Sadly, wala pa akong makita na in-extend eh. Hopefully in-extend para po yun yung magiging guide ninyo. Yung Rent Control Act of 2009. Yes, at kung sakali po na ma-update ang aming information tungkol dyan, kisigurin po namin na magbibigay ng dagdag na paliwanag si Atty. Noel. Kung sakali po na mayroong developments tungkol dyan, na-extend ba o hindi, at yan po i-update namin kayo. Okay, ang sunod na dulog, our farmland was covered by DAR by mistake. They took what was supposed to be our inheritance and awarded it to our tenants, leaving me and my siblings impoverished. We appealed the erroneous decision and we won. But since last year, we received 2 letters stating that DAR is buying back all our properties at a very low cost. Technically, this is land grabbing by DAR. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng quotation marks sa Atty. Noel. Kasi siyempre, medyo allegation ito. This is technically, sabi niya, land grabbing by DAR. We want to appeal this case again, but we don't have the funds to hire a lawyer. Sige, Atty. Noel. Hindi lang po masyadong maliwanag eh. Kasi nanalo sila sa kaso, no? Doon sa DAR. Tapos, yung sumunod ay sulat pa lamang. So wala pa yata kaso eh. Pero, kung wala silang abogado, pagkakalam ko po meron yung DARAB rules eh. Meron dong provision na kung wala kayong abogado ay binibigyan kayo ng de officio. A-assignan kayo eh. No? Pero alamin po ninyo kung ano yung nature ng sulat. Kung ano ibig sabihin ng sulat. Kasi pagka nandun ka na sa case, big case, tsaka ka palang a-assignan ng abogado kung wala kang abogado, kung wala kang sariling counsel. Kung may kaso, kung ina-appeal nila yung decision, pero nanalo po sila eh. Kung may kaso sa DAR, at natapos na, walang motion for reconsideration, di ba? Sa CA yan eh, sa CA ina-appeal. Pero kung sulat, eh di baka po mas magaling. Makipag-alam kayo sa DAR, baka naman nagkakamali uli. Kasi sabi nyo, erroneous eh. Kamali by mistake eh. No? Baka kaduktong pa ito ng pagkakamali nung una. So alamin lang po ninyo yun. Hopefully, karugtong lang para at least naka-score na po kayo kung nanalo talaga kayo doon sa... ang una po kasi dyan yung sa provincial level Office of the Provincial Agrarian Adjudicator, no? Pagkatapos po aakyat yan sa DARAB head office, kung may mga appeal, Pagkatapos po dyan, tama po yung banggit ni Atty. Noel kanina,
pupunta po yan sa Court of Appeals. Hindi naman po doon natatapos din. Ano? Kasi pwede pang umabot hanggang sa Korte Suprema. Okay. Sunod na doon sa atin. Tanong ko lang po kung ano po ang magandang gawin. Kasi po matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. May asawa na siya at mga anak. Gusto ko na rin po magkaroon ng asawa para makakasama ko sa buhay. Ano po bang magandang gawin para maging legal ang aming pagsasama? Pwede po bang magpagawa ng kasulatan sa abogado para magpirmahan kami na wala na kaming pakialaman sa isa't isa? Sige, Atty. Ruel. Hindi po maaari yun eh. Oh, maaari po ay mag-file kayo sa korte para magkameron kayo ng annulment or declaration of nullity ng inyong kasal. Hindi po basta-basta yon, hindi po inaalaw ng ating batas yan. Yung tabas ng batas po dyan ay hindi po. Salungat po sa tabas ng batas yun. Opo, hindi po pwede na kayo-kayo lang ang magkakasundo na ayaw nyo na. Na ituring nyo yung mga sarili na mag-asawa pa, gusto nyo mag-asawa ng iba. Ano po? Hindi po pwedeng kasulatan lang na kahit po notaryuhin yan, hindi po valid yan. Mananagot pa yung abogado magnotaryo po niya. Ang kailangan po niyan, judicial proceedings po yan. Kung merong basihan, kung merong grounds, pero magastos po yan. Annulment of marriage or declaration of nullity. Although siyempre madali pong magsalita at kung kayo nandun sa kalagayan na yan, dito pa Atty. Ruel pumapasok yung tabas ng batas na maaaring makasakit ng damdamin Yung bang inaasahan nila ay hindi, yun ang ating sinasagot. Kasi po, ang tabas ng batas hindi po pwedeng pagkasunduan nyo lang na ayaw nyo na mag-asawa kayo. Hindi po pwede yun. Ano? Kahit nga po nasa korte na hindi pwede yung pollution, hindi maaari yun. Oo. Meron pong mga mahihigpit ng mga judges ng family courts na kahit meron pong petition for declaration of nullity or annulment of marriage, nadi-deny pa rin po yan. Nadi-deny pa rin po yan. Okay, good morning po mga attorneys. Valid po ba yung pagbenta ng lupa na hindi nakanotaryo ang mga papeles? Salamat po. Ako, Atty. Ruel, meron kahawig ito noong mga nakaraan. Sige, isang mabilis na pasada lang siguro. Ang bentahan po ng kahit na kontrata, ibig ko sabihin, ay valid kahit oral o written. Basta ang kontrata ay merong essential requisite, consent, object, or consideration. Ibig sabihin, nagkakasundo kayo, hindi illegal yung binebenta nyo, hindi illegal yung consideration. Valid po ang mga kontrata. So valid, pag pertaining po sa lupa, real property, nire-require po na yan ay in public instrument or notaryado para po sa kapakanan ng the whole world, ng third parties, para po mairehistro, para malaman ng ibang tao na yun ay pinagbili. Yun po. As between you and the seller or between you and the buyer, ay valid po yung kontrata ninyo. Pero pagka po lupa ay kinakailangan public instrument, ibig sabihin, dapat notarized. Yan. Okay. Sunod na tulog po sa atin. Good morning po. Good morning po mga attorneys. Isa po akong seafarer. Dapat po paalis na ako ng November. Siguro 2021 ito, no? Di po ako pinaalis dahil unfit daw po ako. Paano pong gagawin ko po mga attorneys? 11 years na po ako sa principal. Ibig sabihin siguro yung kanyang yung barko, yung shipping company, employer niya, no? As an OFW, a seafarer. No? Sige, Atty. Ruel. Okay. Kung kayo po ay hindi naniniwala na kayo ay unfit, pwede naman kayong kumuha ng inyong physician at magpa-check up. Po, nandiyan po yan sa mga laye sa POEA na pag sinabi nung hindi kayo nagkatugma, sabi nung physician ninyo, ba fit ka pa? Pwede ka pa magtrabaho. Eh ang problema, sinasabi ng employer mo, unfit ka. So ngayon, magsasabi ka ngayon sa employer mo, ito, kukuha tayo ng notify kita, kukuha tayo ng third party physician para magkameron sa akin ng assessment. Okay? Kung ako talaga ay hindi na maaari dito.
So, kung ano man po mangyari, ang isa pang option ninyo, di kukuha kayo ng benefit, ng disability para po magkameron naman ng compensation kung 11 years kayo doon sa inyong pinagtatrabahuhan. So, yun po, ano, at, sabi nga ni Attorney Ruel, may mga legal remedies po, may legal remedies. Di ko mo sinabing unfit nga po kayo, yun na yun, ano. Pwede nyo i-contest yun, mukha po nung nabagin ni Attorney Ruel, yung physician, yung shipping company, yung manning agency, ano, at saka po yung sarili nyong physician. Kung di magkatugma, meron pong kumbaga third party, ano, na physician na maaari ding medical examination po sa inyo. Okay. Good morning po mga attorneys. Posible po ba na di daw ako nabayaran ng contribution sa OWA last February 2019? Last sign off ko po. Nalaman ko po ito nang mag-apply ako ng scholarship na hindi ako qualified. Salamat po, God bless po. Actually po, siyempre ang nakakaalam kung kayo nakapagbayad, at saka kayo nagbabayad talaga niyan. O kaya siguro meron kayong next of kin na siyang nag-handle ng pagbabayad nyo ng OWA membership dues po ninyo. No? Kung pagkakaalam po ninyo, talagang nabayaran naman, at lumalabas ngayon sa records ng OWA na hindi, ano lang po ito, verification lang po ito, reconciliation of records, verification of records, at kung maliwanag po sa inyo na dapat active status po kayo para ma-enjoy nyo yung mga benepisyo ng mga on-active status na members po ng OWA, the verification will bear you out on this. Yun lamang po ang gagawin nyo dyan. Kailangan lamang, sigurado kayo talaga. Ano po? Saka siyempre, may resibo po kayo dyan. Para makasigurado kayo, meron pong app ang OWA. Mag-register po kayo dun sa app nila. Mache-check po doon ang contribution. Ayan, ayun po. Yun ang IT expertise na kinakailangan din. Ano? Ayan. Okay, ang tanong ko po ay ano ang next move? Halimbawang nagpadala ka ng demand letter. Pagkatapos, yung taong napadalan mo ay di pa pala nakabalik ng Pilipinas at nasa US. Dahil doon ay nakabakasyon siya noong Kapaskuhan. Lalo ngayon at lockdown dahil may COVID. Napadalan siya ng second week ng December 2021 siguro to. No? May nag-receive naman noong demand letter, yung kasambahay. Ang tanong niya, Attorney Ruel, may demand letter, mukhang na-receive naman daw. Ano daw ang kanyang next move? Gusto na niya mag-file, ano? Siguraduhin, next move po ninyo, siguraduhin ninyo na natanggap yung inyong dinidemand. Binibigyan ng demand letter. Kasi by the word itself, demand letter, meron kayong gustong pagawa sa kanya. Meron kayong gustong hingin sa kanya. Siguraduhin ninyo na natanggap niya para makakomply siya kung gusto niya mag-comply. So, siguraduhin ninyo na na-receive niya. Ipadala niyo ulit. I-check ninyo kung siya talaga. Or, magpadala kayo ng registered mail. Okay po. May mga desisyon tayo dyan na sinasabi ng Supreme Court ay kung doon pa rin naman siya nakatira. Hindi siya nagpapalit na tirahan. By the regular course of mail, pag nagpadala ka ng registered mail, ibig sabihin matatanggap niya yun. Ayun, masigurado kayo na nakarating sa kanya. So yun, siguraduhin ninyo na natanggap niya yung demand letter na gusto niyong ipagawa sa kanya. Yun po next step. Siguraduhin niyo muna. Yan, okay. Salamat, Attorney Ruel, sa clarification na yun. Ano? Kaya alam mo po, meron kami dagdag na clarification din po. Ano? Kasi kumisan po, merong misimpression o misconception. Ano? Halimbawa, napadalhan kayo ng demand letter, ano? Kasi nilalagay po yung kumisan doon sa pamagat ng sulat. Ano po yan? Kumbaga, pagsindak yan. Nakalagay first demand letter. Nakalagay dyan. O kaya nakalagay doon sa body of the letter. Kumisan po yung mga kababayan natin, mga taga-subaybay po natin, ano? Dinenervyos na kagad, Attorney Ruel, ano? Akala nila yun na yung demanda kasi may nakalagay na demand letter. Hindi pa po yun ang demanda. By the term itself, sabi nga ni Attorney Ruel kanina, yun ay kumbagay paabiso lang yun na kapag hindi kayo, pero silang gustong gawin ninyo in their favor, hindi nyo nagawa, dinidemand lang po yun. Ano?
At kuminsan may kasunod pa po yung second demand letter. Kuminsan ang nakalagay po, nilalagay ng mga abogado last and final demand letter. Ang nakalagay po dyan within 5 days from receipt hereof. Wala po yung mga lumalapit sa akin. Attorney Ruel, natataranta na. Akala nila demanda na yun. Ano? Tsaka akala nila yung sinet ng abogadong nagpadala, akala para bang period na reglementaryo, yung kalakaran na period na sineset ng batas ng abogado ay ng husgado. Hindi pa po. Yun ay lang yun. Kumbaga medyo pasindak lamang po yun. Ano? Kaya lang siyempre maganda kung sasagutin yung demand letter na yan. So wag po kayo masindak. Ano pa lang yan? Demand letter pa lang yan. Hindi pa po yun yung talagang demandang habla. Ayan, sige. Attorney Ruel, sa mabilis na lang para makaboundary tayo. Good morning po, may anak ako nasa Qatar. Isang buwan na po siya sa embassy. Nasa resource center siguro to, sa safe house. Kasi umalis siya sa amo niya. Nag-runaway siguro to. Parang naligaw ito, Attorney Ruel, mula sa aming serbisyo OFW na pang-Lunes hanggang Biyernes. Ano? Expertise niya yan. Naligaw sa tabas ng batas. Ano? Kasi umalis po siya sa amo niya. Mukhang nag-runaway ito. Ano? Pero naiwan po niya. Siya runaway nga . And then naiwan yung passport. At saka yung sahod niya. Kailan po kaya siya makaka-uwi dito sa Pilipinas? Kailan siya pwedeng umuwi? Well, ang mangyayari po dyan, depende doon sa reason po kung bakit siya nag-run away. Kung nag-run away dahil ayaw lang niyang mapagod, ayaw lang niya ng ugali ng kanyang amo, hindi po pwede yun. Kailangan talagang merong oppression, merong violations of the overseas employment contract, merong maltreatment. Kaya siya nag-run away. Pero ina-assume natin, Attorney Ruel, nag-run away ito kasi talagang siguro hindi niya na makayanan. Ang maganda po ito, nasa embahada na siya o konsulado. Yung po kasi embahada o konsulado natin, nandun po yung Philippine Overseas Labor Office, yung POLO, sa pangunguna ng Labor Attaché. Aasikasuhin po siya doon, safe siya doon, presumably. At maraming umaayos ngayon na government officials po natin. At ang mangyayari dyan, tutulungan siya ng Labor Attaché. Nakunin yung pasaporte, walang karapatan yung na i-hold yung unang-unang, hindi niya dapat hawak yun . So kukunin po yan, saka yung sahodin nyo kapag hindi po ibinigay sa inyo. I-repatriate pa rin po kayo, kaya lang passport. Gagawa po ng paraan yung embahada kung paano kayo makakauwi rito, ma-repatriate. At pag na-repatriate tayo rito, kahawakan po namin, conciliation muna sa DOLE. Kapag hindi sa conciliation unit, pag hindi na ayos po dyan, kakasuhan natin sa labor arbiter. Ano po? Yan ang ating kagyat na tugon dyan. At sana po nakaibsan sa inyong damdamin. Ano po? Attorney Ruel, naka-boundary tayo. Medyo rapido nga lang yung bandang huli. Kung hindi nyo po napakinggan ng buong kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo pong mapakinggan muli. Balikan ito sa ating Facebook page, 702 DZAS, FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi po nasagot ng inyong pinadalang katanungan, abangan nyo po sa mga susunod na Sabado. At sige po, tayo ngayon ay mananalangin. Maraming salamat po, Panginoon, Heavenly Father, sa kaloob po ninyong gift of wisdom, gift of knowledge, O Lord. At yun po ay pinagagamit nyo kay Attorney Ruel. Pinagagamit nyo po sa akin upang makatulong kami sa mga taga-subaybay namin na mayroong pangangailangang legal, Panginoon. Salamat po at samahan niyo po kami sa mga susunod na episodes upang lalo pa kaming makatulong sa pangalan po ninyo, Panginoon, at dahil sa aming Panginoong Jesucristo lamang, in Jesus' name, Amen. And amen and amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at ngayon din sa channel 185 sa GCTV. Maraming salamat sa tulong ni na Ma'am Absedy Ferrer, ating ProdTex, JB Tabua, Benji Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Ivan Abrenica at Wenmark Balatukan at ating mga kasama sa Bukawe transmitter site. At syempre po, kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. At ako po syempre, Pastor ni Kuya Kaloy Cao. At nagpapasalamat tayo sa ating kaagapay
na abogado attorney Roel Cao Garcia sa pag-agapay po sa atin. Nag-aanyaya po kaming makinig kayong muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras. At laging tatandaan, kung uunawain at susundin, Atty. Roel, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.